Hello, good day. So by public demand at sa init na rin ng panahon, init ng panahon, no? So this is a supplementary or complementary video tutorial kung papaano po natin mag-fill up ng Philippine National PKI application form. So sa isang video natin, sinabi na po natin kung ano yung kailangang i-prepare before po kayo mapunta dito. Okay, so this is part 2, part dalawa. Okay, so instructions, sabi dito, basahin po natin yung instructions. Please fill the form in black letters only. So hindi po siya blue or hindi siya red, black. I mean capital letters po. Capital letters po yan. Then required fields are marked with an asterisk or are colored red po na mga boxes. So hindi po kayo pwedeng mag-skip. Hindi rin po ibig sabihin na dahil sa red lang yung required, hindi nyo nasusulatan yung iba. Better po nasulatan din po ninyo kung meron naman po kayong mga data po doon. Okay? Tapos kung hindi naman po applicable sa inyo, just put N/A in capital letters kasi nga black letters only. Then present one copy and the original documents to our registration authority for verification and attestation. Hindi nyo na po needed yan kasi nga nasa DepEd po tayo na process. Hindi po yung sa sinabi po ng COMELEC na pupunta po kayo sa DICT po talaga na PNPKI na website. Kasi if that is the case, kailangan nyo po talaga yung step number 3 at magpapakita po kayo in person dun sa ating verification officers ng DICT. But since nasa DepEd po na process, hindi na po kailangan si step number 3. Na any information that is not verified shall not be included in certificate. So tama po. Isipin po natin yung ating digital certificate po ay yan na po yung ating parang digital ID, digital signature po na gagamitin sa transactions natin sa Pilipinas. That is why kung hindi po ninyo fill upan yung ibang mga boxes dyan like GSIS number, PhilHealth number, Pag-ibig number, so hindi po siya kasali dun sa masi-certify sa inyong digital signature. So the more the data, the better. Then any discrepancy or inconsistency in the form will lead to delay and or rejection. So kaya nga po importante po na sumunod tayo sa instructions. So tulad nung sinabi natin sa picture pa lang, sabi na natin gumamit ng Adobe Acrobat Reader DC. Yung iba po hindi po gumamit nito at inopen lamang yung PDF na version in other applications or in browsers. Kaya po hindi po sila makapag-attach ng picture dito sa kanilang paglalagyan sana ng picture. So try natin, affix photo tayo. Pipili siya ngayon ng picture, kung saan man siya pipili ng picture sa computer mo or sa desktop mo. So in my case, hanapin ko muna yung aking pangmalakasang picture na pwedeng pang formal na picture, no? So hanapin natin, ito yung aking napiling picture, error importing image, unsupported image format. So yan na, nakita na natin na may problema sa picture. Bakit nga ba? Yung picture ko naman ay JPG. Anong problema? Ayaw niya. Hanap tayo ng ibang picture. Try lang natin, no? Ano ba yung picture format na kailangan? Yan. Yan lang yung tinatanggap muna. Okay, sige. Okay naman, parang tao naman ako din dyan. So, kapag ayaw niya ng format ng picture, hindi niya tatanggapin. Then, last name, sabihin na lang natin. Sample tayo. Okay. Then, middle name. Then, file extension, name extension. Kung hindi naman po kayo, wala naman po kayong, anong tawag nito? Wala kayong name extension, wala kayong junior, senior, the third, the fourth, the fifth, so lagyan nyo lang po siya ng N/A. Okay? Then, sa dito sa gender, male, female, pili lang po kayo ng isang na saan po ba kayo komportable dyan. Then, sa nationality, bawal po yung half. Hindi po pwede yung half German, half Shepherd. Dapat po buong
oo. So, Filipino ka ba o hindi? Then, the date of birth. Nauna po yung petsa ng kapanganakan. Then, yung buwan naman ng kapanganakan. And then, yung taon. So, example po yan. Then, dito naman sa 4H, yan po yung ating tin. So, yan po yung tin na siyam lang. Hindi po siya 10. Yung tin na yan, dapat po siyam. So, like this. I'm sorry. And then, like that. So, yan po yung ating tin. Kung pwede po, wag nyo na pong lagyan po ng hyphen, no? Okay? Then, sa SSS number, kung wala kang SSS number, lagyan mo siya ng NA. Sa GCIS number, kung ano yung DP number mo or yung GCIS number mo. Then, sa PhilHealth number, ano ba yung PhilHealth number mo? Okay? Then, sa Pag-ibig number, yan yung registration number mo sa Pag-ibig. Kung wala ka pang Pag-ibig ngayon, maghanap ka ng Pag-ibig sa pinakamalapit na Pag-ibig office or satellite branches sa inyo. Yung CRN number, hindi ko rin po alam kung ano yung CRN number na yan. Ang alam ko lang po sa CR ay yung nasa CR po ng motor, CR number, or ng mga sasakyan. Then dito po, may nakita po tayong mga YouTube videos, no, na nasa YouTube na medyo hindi po katulad ng ating dapat na sinusulat. So, for DepEd Division of Leyte, ganito po dapat. Ngayon, kung may nanonood po na taga-ibang division, magtanong po kayo sa inyong mga division, PNPKI team, no? Kung ano ba yung dapat na ilagay dito. But for those watching na mga taga-DepEd Division of Leyte, dapat po ganito. Department of Education, then SDO Leyte. Now, for organization, unit, department, or division, kung nasa school ka po, it should be the school ID, space, dash, the school name. So, like this. In full, hindi po pwede yung short na, yung mga abbreviations. Okay? So, ganyan po dapat if you are a field personnel. Then, mag-isip-isip ka po kung single, married, or widow. Then, employment status if you are working. Then, your spouse name. So, kailangan din po diyang ilagay if you are, then your mother's maiden name, the father's maiden name, kailangan po din niyang lagyan. Okay? So, dito rin, yung mas lalo na po itong part na to kasi required now. Social to eh. Yung iba may mga unit number, house number, tsaka yung street, no? Pero tulad po sa amin sa probinsya, yung sa mga bukid, yung sa kabundukan at sa karagatan, wala po kaming house number doon. Kaya lagyan ko lang po ito ng N/A. Do not leave this one blank kasi po naka-required po siya na field. And then street po, wala rin pong street sa amin. Isang yung landmark sa amin kung kaninong bahay po, magkakilala lang naman po yung mga tao, kaya N/A lang po yan. Then, sample po na barangay, Langit, tapos municipality, city, Matagpuan. Then, probinsya ng Leyte. Zip code po, yan po yung 4 na number na sa munisipyo po ninyo. Makikita din po yan sa inyong postal IDs or sa headers po ng mga official communication sa inyong lugar. So, like for example, in Palo, that's 6502. And landline number, hindi naman siya required kasi tulad din sa amin, wala din kaming landline. Oo. Then, mobile number, ano yung mobile number mo? So, yung mobile number ko, so, ganyan. Then, the email address is required. So, this part, dapat po sana, sila lang po yung may small letters, no, sa email. So, as much as possible, ilagay po ninyo yung inyong DepEd email. Then, sa alternate email address, kayo na po yung bahala kung ano yung email address po na gagamitin po ninyo sa inyong mga personal alternate email addresses or kayo na po yung bahala dyan. Basta yung ginagamit po ninyo na email. Then, the office address. Okay, office address, hindi ko rin, ito, for example, dito sa akin, second floor, main building, di ba? Street, hindi ko rin alam yung street na to. Alam ko pala,
Ito yung tawag sa kanya is Candahog Road. Okay? And then barangay, isang barangay ba to? Candahog. Ay sorry, sabi pala no, in black letters. Nga, nagkakamali din no. So second floor, then main building, Candahog Road, Barangay Candahog, Palo, Leyte. Zip code 6501, landline number, pwede nyo ilagay si area code. Okay, and then the email address ng office, yung email address ng opisina po natin is ganito. Kung may mga questions po kayo, question, diba? Fax number, wala pong fax number. Okay? Now, kung wala naman yan sa inyo, hindi nyo alam yung mga floor number, wala, hindi applicable, lagyan nyo lang ng NA. Pero alam nyo naman yata yung barangay, munisipyo at probinsya ng kung saan ka po nagtatrabaho na school, di ba? Then dito yung date kung kailan mo finill up to, yung form na to. Then yung lugar, kailan ka kung saan ka nag-fill up ng form, tsaka yung pangalan mo. Okay? Then dito sa signature, dito ka rin mag-i-insert ng signature. I-click mo lang yan. Tapos maghahanap ka ulit ng signature kung saan man yung may signature mo na file. Okay? Pero hindi ko muna gagawin yan. Then dito, hindi mo na rin to need na i-tick. Pero kung kayo lang, kung baka gusto nyong i-tick yan, para kapag may verification, kumbaga, yan yung ID na meron ka. Okay? Huwag mo na itong pakialaman, no? Then, dito sa baba, nandyan po yung subscriber agreement. Kung kaya mo, kung gusto mo rin siyang basahin, okay lang din. Then, punta ka na dito sa last page, signature ulit. Ibig sabihin, nabasa mo siya, yung dalawang page na actually hindi mo naman talaga binasa. Okay? Pero requirement po yung signature nyo dyan. As much as possible po, klaro yung signature, at klaro yung, malaki din siya, hindi siya maliit masyado. Okay, then after that, save mo lang. Yan po yung i-attach mo doon sa inyong PNPKI na submission through DepEd LMS. Okay? So, paano nga ba mag-submit ng inyong PNPKI application in DepEd LMS? So, ganito po. Punta ka po sa, for example, sa atin, that's r8.lms.deped.gov.ph. Now, for other regions, iba din po yan. And then, kung hindi mo to alam, kasi masyado ka ng awardee, no? Kung alam mo talaga yan, meron namang mas simpleng option. Pumunta ka kay DepEd Commons, Teachers. Okay? Tapos, you can either log in with your Google account or you can go to your continue with your Microsoft account. Okay, so your Google account is your DepEd email while your Microsoft account is your Office 365 account. Okay, but if very good ka, tulad ko, na alam ko naman yung aking Commons account, I'll just log in directly. Okay. And then, maghihintay ka, depende po sa lakas ng internet ninyo. Kaya nga po hindi po siya pwedeng gawin sa phone rin. Or medyo mahihirapan ka sa kung phone po yung gamit mo, mas mabuti pong gawin to sa laptop or sa desktop. Then, sinabi ko na rin to doon na kung hindi nyo pa to nakikita, ito, yung si Facility for the Submission of the Application Requirement, punta ka doon sa Site Home, and then doon ka po sa professional development. Then sa professional development po, dalawa lang naman yan. Either the virtual in-service training and then the facility for submission. So, you click that access button, tapos hihingi po yan ng enrollment key after. So, sa akin, hindi na to hihingi kasi nga medyo admin po tayo.
So access, pag-click nyo ng access, hingi po yun ng enrollment key. Now, for DepEd Division of Leyte personnel, no, nakapost po yung enrollment key natin sa ating ICTC na Facebook group. So magtanong po kayo sa inyong kasama, sa inyong mga co-teachers or sa inyong mga school ICT coordinators kung ano ba yung PNPKI enrollment key ng DepEd Division of Leyte. Now for other divisions, magtanong din po kayo sa inyong mga division IT officers or division PNPKI team leads. Okay? So I'll click this access button. Tapos ito po yung inyong makikita, no? So diretso lang ako kay Leyte. So ito yung steps. So pansin nyo, may check na kasi tapos ko nang ginawa. First, may mga videos dyan. Now, kahit na meron ka nang naka-ready na PNPKI form, you still need to click that one para mag-check siya. Mag-check ito. Okay, mag-check yan. So, kahit na meron ka na, click mo lang yung download PNPKI form. And the next po is the PNPKI questionnaire. Yung PNPKI questionnaire, sagutin nyo po ng maigi na kung ano yung nasa form, kung ano yung sinulat nyo doon sa PNPKI application form, make sure na yun din po yung kaparehong data na ilalagay po ninyo dyan sa PNPKI questionnaire. Okay? Tapos kung submit na, click nyo lang, kung tapos na, click nyo lang submit button. Nandun din po ito sa isa kong video. And then afterwards, dito ka na sa upload PNPKI form here. Okay, so kiklik mo po siya, upload PNPKI form here. Yan. And then, teka, nasa na yon? Add submission. So sa add submission, hanapin mo ngayon yung file dito sa files. Yan. Or i-click and drop mo lang yung files mo. So for example, yan yung aking file. I can just click and drop. Okay, drop ko lang yung files dyan. Pero since hindi pa yan yung tamang files, hindi ko po muna yung gagawin. And then just click that save changes na button. Okay? Then afterwards, kung ma-click mo na yan, maghihintay ka pa po. Maghihintay ka pa kasi teka, nasa na yon? Hintayin mo pang magkaroon yan ng check. Okay? Hintayin nyo po yung magkaroon siya ng check dito. Itong part na to, ibig pong sabihin, nagraduhan na po yan at okay na po yung data ninyo. Nakita na po yan ng inyong mga division PNPKI team. Okay? Na kung wala pa yan, balik-balikan nyo lang din yung notifications kasi baka may pagkukulang, may kailangan kayong i-edit or kailangan kayong nagdag, tingnan nyo po lagi yung inyong DepEd LMS. Okay? Now, kung okay na to lahat, mag-check na to, pwede nyo nang i-download yung Certificate of Completion ninyo. Otherwise, tulad nito, wala pa naman siyang check, hindi ko pa mada-download yung download na Certificate of Completion ko in doing the PNPKI na activity. Okay? Pero hindi pa po yan yung talagang PNPKI digital signature ninyo kasi ipapasa pa po namin yan doon sa DICT, then maghihintay pa po yan ng konting approval, pero babalik din po yan, magme-message din po, keep posted po sa mga Division PNPKI team ninyo or sa inyong mga Division Information Technology Officers kung ano yung susunod na gagawin. Ang importante po, maka-download ka po muna, matapos po muna yung activity na to, and then at least wala na sa iyo yung bola. Yung bola ngayon ay nasa division office. So yung gagawin mo lang is the waiting game after that. Okay? So I hope that this video made it clear for you, especially on how to fill up the PNPKI application form, especially for those who are in DepEd Division of Leyte. So tandaan po ninyo, at lalong-lalo na po ng part na to, si 4O tsaka si 4P. Okay? Tsaka itong part ng 5A then 5B, dapat hindi po yan maging blank. At dito po, dapat po naka-small letters yung mga email address. Okay? So, I hope na makapag-submit po kayo. May nagtanong pala, Sir,
lahat po ba ng mga taga DepEd yung kailangan pong mag-submit niyan or yung magsiserve lang ng election? Ang sagot ay sinagot ko na rin sa isa kong video. Sabi ko, opo, kailangan po lahat ng taga DepEd ay kailangan po nito. Especially kung permanent, yung mga may permanent items. At pinaka-urgent po sa lahat yung magsiserve po ngayong election, ngayong darating po na halalan. So yung iba pong hindi naman po ganun ka-urgent, kung pwede po sana ay sabihan po ninyo yung mga magsiserve po ng election na mag-apply na para at least sila po yung mauna naming ma-process. So yung mga iba po dyan, pwede ngayon, pwede ring hindi pa, pero well, depende yan sa inyo. Okay? So maraming salamat po, no? We are expecting for your application submissions na dapat po tama na. Sa mga nag-submit po tapos na-realize po nilang mali pala yung form nila, ulitin nyo na po. Kung pagtingin nyo wala pa ang reply kami, wala pa kaming feedback, wala pa kaming hindi pa nagagraduhan yung inyong form, at alam nyo na-realize yung mali pala yung form, may data pala kayo na mali sa inyong form, palitan nyo na po habang hindi pa po namin nag-grade. Okay? So, maraming salamat po and good day po again.